Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1471. Noong nakaraan, hindi dahil walang sinumang mayayamang pamilya ang gustong magkaroon ng alyansa sa pag-aasawa kasama ang mga nangungunang pamilya. Kung tutuusin, naabot nila ang ganoong posisyon. Bilang karagdagan sa kanilang sariling mga kakayahan, ang kanilang mga pamilya sa likod nila ay halatang hindi simple. Gayunpaman, hindi nila alam kung bakit, kahit na sino ang nasa itaas, wala silang ideya ng alyansa ng kasal. Sa makatuwid, nabigo ang lahat ng iba pang mayayamang pamilya na nagmungkahi ng ideyang ito. Hindi inaasahan ng pamilyang Su na personal na darating ngayon ang No. Isang chief para sa bagay na ito. Nang marinig ng ibang taong naruroon ang mga salita ng No. Isang chief, masigla rin silang nag-usap. Nagulat din sila sa sinabi ng No. Isang chief. Gayunpaman, nang ang mga taong naruroon ay tumingin sa pamilya Su, lahat sila ay naiinggit. Sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng marriage alliance sa iilang pamilyang iyon? Kaya lang hindi pumayag ang kabilang partido. Bukod dito, alam ng marami sa mga tao mula sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa imperial capital na sa imperial capital, sila ang nangungunang mga aristokratikong pamilya sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, ang mga pamilyang iyon na nakatago sa dilim ay ang pinakamakapangyarihan. Nais din nilang magkaroon ng relasyon sa mga pamilyang iyon, ngunit hindi nila ito nagawa kailanman. Sa oras na ito, medyo hindi napigilan ng panganay na tiyuhin at pangalawang tiyuhin ni Suyamo ang kanilang pananabik. Noong una, naisip pa rin nila na ang kanilang pamangkin ay makakahanap ng isang mayamang pamilya sa kabisera. Kung ganoon, ito ay magiging napakabuti para sa pag-unlad ng pamilyang Su, sa kanilang dalawa, at lalo na sa pag-unlad ng pangalawang tiyuhin ni Suyamo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na napakahusay ng apela ni Suyamo kaya ang No. Isang chief ay dumating upang makipag-matchmake para sa isang binata. Masasabing bagamat hindi nila alam kung sino ang kabilang partido, alam nilang dalawa sa kanilang puso na dahil nagsalita na ang No. Isang chief, imposibleng tumanggi ang kanilang ama. Noong una, gusto nilang makahanap ng kakampi. Ngayon na ang gayong makapangyarihang tao ay nagkusa na lumapit sa kanila, sila ay magiging handal na tumanggi. Sa oras na ito, ang ama ni Suyamo ay higit na nag-aalala tungkol sa kung sino ang binata, kung anong uri ng tao siya, anong uri ng personalidad mayroon siya, at kung magiging mabuti ba siya sa kanyang anak sa hinaharap. Naunawaan din niya na ang No. Isang chief ay personal na nagsabi nito, at may ilang iba pang malalaking shot na sumusunod sa kanya. Hanggat sinabi ng No. Isang chief, hanggat hindi papatay ang binata, hindi makatanggi ang pamilya nilang Su. Maliban kung gusto ng kanilang pamilyang Su na sundan ang mga yapak ng pamilya Zhou. Huang Feng, ano ang dapat nating gawin? Sa oras na ito, ang pinaka-nag-aalalang tao ay marahil si Suyamo. Hindi niya alam ang tungkol sa relasyon ni Huang Feng at ng mga big shot na iyon. Si Huang Feng ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya noon. Kaya naman, tiyak na nag-aalala si Suyamo nang makita niya ang malalaking kuha na iyon para sa kanya. Paanong hindi niya maintindihan? Walang kakayahan ng pamilyang Su na tanggihan ang mga malalaking shot na iyon, maliban kung gusto nilang mapuksa. Siyempre, si Old Master Su at ang iba ay malamang na hindi man lang naisip na tumanggi. Hindi sila makapaghintay na bumuo ng isang relasyon sa mga malalaking shot na iyon. Sa orihinal, iniisip pa rin ni Suyamo na dumating si Huang Feng ngayon. Sa kanyang kakayahan, maaaring magkaroon ng turning point sa kanilang usapin. Bagamat makapangyarihan ang mga taong iyon mula sa mayayamang pamilya sa kabisera, hindi rin masama si Huang Feng. Gayunpaman, hindi. Inaasahan ni Suyamo na ang mga malalaking shot na iyon ay talagang sumama sa saya. Maaaring makipaglaban si Huang Feng sa iba pang mayayamang pamilya, ngunit tiyak na hindi niya kayang makipaglaban sa mga malalaking shot na iyon. Ang lakas ng magkabilang panig ay hindi lamang sa parehong antas. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Nang marinig ang nag-aalalang mga salita ni Suyamo, bahagyang napangiti si Huang Feng dahil nahulaan na niya kung paano siya matutulungan ng malalaking putok na iyon. Ngayon, mayroon silang isang kahilingan na itanong sa kanya, kaya hindi sila maaaring dumating upang sirain ang kanyang bagay.
Masasabi lang nila na hindi nila siya tutulungan. Sa makatuwid, ang inaalala ni Suyamo ay imposibleng mangyari. Ngunit kung magsasalita sila, ang pamilyang Su ay hindi makakalaban sa lahat. Ayokong i-drag ang buong pamilya ng Su dahil sa aking bagay. Bagamat inaliw siya ni Huang Feng, nag-aalala pa rin si Suyamo. Kahit na pinilit siya ng kanyang pamilya na pakasalan ng isang taong hindi niya gusto at kinasusuklaman niya ang mga pumipilit sa kanya, siya ay miyembro pa rin ng pamilyang Su kung tutuusin. Ang pamilya Su ay palaging mabuti sa kanya. Maliban sa pag-aasawa, siya ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang mga kapantay sa ibang aspeto. Sa makatuwid, ayaw ni Suyamo na sirain ang buong pamilya ni Su dahil sa kanyang bagay. Kung nangyari iyon, hindi rin siya komportable. Sa makatuwid, kahit na direktang kunin siya ni Huang Feng, hindi siya makakaalis. Kung nangyari iyon, matatapos na ang pamilyang Su. Huwag kang mag-alala, ang mga matatandang ito ay hindi maglalakas loob na ipakasal ka sa iba. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Matanda, bakit mo sila tinatawag ng ganyan? Medyo naguguluhan si Suyamo. Ano pa bang pwede kong itawag sa kanila? Sinabi ni Huang Feng kay Suyamo, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala. Sila ang aking mga reinforcement. Mga pampalakas. Lalong naguluhan si Suyamo. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata sa pagtataka at sinabi na may mukhang hindi makapaniwala, ibig mong sabihin, tinawag mo sila. Ang binata na pinag-uusapan nila ay, si Suyamo ay hindi naglakas loob na sabihin ito dahil pakiramdam niya ay ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Alam niya na malakas si Huang Feng. Siya ay tiyak na magiging isang taong may malaking kapangyarihan sa hinaharap, ngunit kailangan niyang bigyan ng oras. Ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi makilala ang mga tao sa itaas, at hindi sila magpapakilos ng napakaraming tao para kay Huang Feng. Don't be afraid to say it. It's just as you guessed. Sinabi ni Huang Feng, tingnan mo, nakatingin sila sa atin. Nakinig si Suyamo sa mga salita ni Huang Feng at tumangala. Oo nga naman, nakita niya ang no. Isang chief at ilang iba pang big shot na nakatingin sa kanila na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tila binabati nila si Huang Feng. Naramdaman ni Suyamo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Gulat na gulat pa rin siya. Kinakabahan siyang tumingin sa mga big shot. Gusto niyang marinig kung ang binata na pinag-uusapan nila ay ang hula niya. Kuya Su, kilala mo ang binatang ito, kilala rin siya ni Miss Su. Ang no, isang chief ay tumingin kay Huang Feng na may ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na ito, ilang magagandang babae ang nakatayo sa tabi ni Huang Feng. Kasama nila si Suyamo. Nakita rin ng no. Isang chief ang pasasalamat sa mga mata ni Huang Feng. Kilala ko siya, kilala din siya ng apo ko. Ulit ni Old Master Su. Pagkatapos, sinundan niya ng tingin ang no. Isang chief at tumingin sa lugar kung saan nakatayo sina Huang Feng at Suyamo. Biglang isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Pwede bang? Ito ay imposible. Ang taong iyon ay isang taga-nayon lamang. Paano niya makukuha ang malalaking shot na ito? Para mamagitan para sa kanya. Wala itong kabuluhan. Sigaw ni Old Master Su sa kanyang puso. Tama, nakatayo ang taong iyon sa tabi ng apo mo ngayon. Huang Feng ang pangalan niya. Malumanay na sabi ng no. Isang chief. Kabanata 1472. Si Huang Feng ba talaga? Bagamat nahulaan na niya ito noon, naramdaman pa rin ni Old Master Su na hindi ito totoo nang marinig niyang binanggit ni Chief No. 1 ang pangalan ni Huang Feng. Hindi niya maiugnay ang dalawa kahit anong pilit niya. Ang pagkakaiba sa kanilang pagkakakilanlan ay masyadong malaki. Huang Feng, yung nanlilibak kay Old Master Su kanina. Panipi, paano kaya siya? Ano ang kanyang background? Panipi, damn, this guy is awesome. He actually got these big shots to propose marriage. Ang aking Diyosa ay nakatadhana na hindi pag-aari ko. Nakakalungkot. Panipi, syempre, narinig din ng mga taong naroroon ang mga salita ng unang pinuno, at agad na nagsimulang magsalita tungkol dito. Kanina lang ay hinuhulaan pa ng mga tao kung sino ang tinutukoy ng unang hepe. Sino ang may napakahusay na kakayahan upang gawin ang mga malalaking shot na iyon upang mag-propose ng kasal. Hindi kaya ito ang nakababatang henerasyon ng mga pamilyang iyon. Gayunpaman, kahit sino man ito, walang umaasa na ito ay si Huang Feng. Ito ang taong hindi pa nila narinig. Gayunpaman, sa wakas ay nakilala nila siya ngayon.
Una, kinutya niya si Old Master Su sa harap ng lahat at pribadong nangakong kasal kay Suyamo. Pagkatapos, nakuha niya talaga ang mga malalaking shot na ito para mag-propose ng kasal. Ito ay pagtrato na kahit na mayamang young masters na tulad nila ay hindi nakuha. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Sa makatuwid, nagsimulang hulaan ng lahat ang tunay na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi sila naniniwala na si Huang Feng ay isang ordinaryong tao. Marahil ay galing siya sa isang tagong pamilya. Gayunpaman, kung siya ay may malakas na background, bakit tumutol si Old Master Su sa kanyang relasyon kay Suyamo? Ang lahat ay hindi maisip ito sa isang sandali. Si Huang Feng talaga. Secretary Tan, paano mo nalaman na narito ang mga big shot na ito para mag-propose ng kasal para kay Huang Feng? Tanong ng ama ni Tang Mazo na may gulat na ekspresyon. Nang sabihin ni Secretary Tan na naririto ang mga big shot na ito dahil kay Huang Feng, pareho silang hindi naniwala ng ama ni Xi Mengjiao. Gayunpaman, tila ang katotohanan ay tulad ng sinabi ni Secretary Tan. Bukod dito, ang malalaking kuha na ito ay wala dito dahil lang kay Huang Feng. Personal silang nandito para mag-propose ng kasal para kay Huang Feng. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi ko alam na nandito sila para tulungan si Huang Feng na magsalita tungkol sa kasal. Umiling si Secretary Tan. Sa katunayan, hindi gaanong nabigla si Secretary Tan kaysa sa iba. Siya ay nasa kabisera ng napakaraming taon, ngunit hindi pa niya narinig ang alinman sa mga malalaking shot na iyon na malapit sa sinuman. Bukod dito, si Huang Feng, na nanggaling sa kanayunan at walang gaanong kinalaman sa malalaking kuha na iyon. Noong una, inisip lang niya na ang malalaking shot na iyon ay makakatulong kay Huang Feng na makapagsalita ng ilang magagandang salita. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga big shot na iyon ay magiging napakadirekta at direktang makakatulong kay Huang Feng na mag-propose ng kasal. Ano ang pagkakakilanlan ng Huang Feng na iyon? Paano mo nagawang imbitahan ang mga malalaking kuha doon? Tanong ng ama ni Xi Mengjiao. Hindi ko alam ang eksaktong pagkakakilanlan niya. Sabi ni Secretary Tan, ang alam ko lang ay boyfriend siya ng anak ko. Baka siya rin ang manugang sa inyong dalawa. Nang marinig muli ni Secretary Tan ang paksang ito, ang dalawang tao na orihinal na inakala na imposible ay medyo nag-alinlangan. Dati, akala nila ay isang ordinaryong tao lang si Huang Feng. Hindi nila akalain na malakas pala ang background niya. Kahit na gawin niya, tiyak na hindi niya may kukumpara ang mga mayayaman at makapangyarihang pamilya sa kabisera. Gayunpaman, maaari na niyang anyayahan ang mga malalaking shot na iyon na pumunta rito ng sabay. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang background ay maaaring hindi nangangahulugang mas masahol pa kaysa sa mga mayaman at makapangyarihang pamilya. Kaya naman, ito ang unang pagkakataon na seryoso nilang pinag-isipan ang sinabi ni Secretary Tan. Chief, nagkamali ka ba? Maingat na tanong ni Elder Su. Siyempre, hindi siya naglakas loob na tanungin ang mga salita ni Chief No. 1 sa publiko. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit inirerekomenda ni Chief No. 1 si Huang Feng. Si Huang Feng ay nagmula sa ibang probinsya. Tiyak na hindi siya kamag-anak ng mga malalaking shot na iyon. Kung gayon, bakit ang mga big shot na iyon ay nagmungkahi ng kasal para kay Huang Feng? Hindi ito maisip ni Elder Su. Siyempre, hindi pa ako matanda para hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Sabi ni Chief No. 1, bukod dito, sa tingin mo ba nandito kami para magbiro? Hindi ko intensyon na tanungin si Chief, ngunit si Huang Feng, siya. Dahil sa nakaraang insidente, hindi pa rin mataas ang tingin ni Elder Su kay Huang Feng. Ano naman sa kanya? Sabi ng No. Isang chief, let's put it this way. Huang Feng is the most capable one among the younger generation that I have ever seen. Siya rin ang mataas na pag-asa namin, the old guys. His future achievements will be far beyond your imagination. Ang pagsusuri kay Huang Feng ng unang hepe ay muling nagdulot ng pagsabog ng talakayan. Hindi inaasahan ng lahat na ang pagsusuri kay Huang Feng sa pamamagitan ng malalaking shot na ito ay magiging napakataas. Talagang wala ito sa inaasahan ng lahat. Ito, saglit na hindi alam ni Elder Su ang sasabihin. Sa tingin ko ay magaling si Huang Feng. Mahusay siyang kapareha ni Yamo. Sa oras na ito, humakbang ang ama ni Su Yamo at sinabi sa kanyang ama.
Natural na gustong tulungan ng ama ni Suyamo ang kanyang anak kapag may kakayahan siyang tumulong. Alam niya ang iniisip ng kanyang anak. Kaya naman, sa pagkakataong ito, nang makita niyang nag-aalangan ang kanyang ama, humakbang siya para tumulong. Elder Su, nirerekomenda lang namin siya. Si Huang Feng ay parang junior lang sa amin. Kung tungkol sa final choice, nasa iyo ang lahat. Sabi ni Chief No. 1. Ang mga salita ni Chief No, isang ay hindi nagpaga ng pakiramdam ni Elder Su. Sa halip, mas bamigat ang pakiramdam niya. Hindi niya akalain na kung hindi niya bibigyan ng mukha ang mga big shot na iyon ay magkakaroon siya ng magandang encounter. Maaaring matarget din ang pamilyang Su para sa paghihiganti. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Chief No. 1 pagkatapos niyang magsalita. Sa halip, naglakad siya patungo kay Huang Feng. Ganun din ang ginawa ng ibang big shots. Nandito sila ngayon para suportahan si Huang Feng. Siyempre, kailangan nilang magsabi ng ilang salita kay Huang Feng at ipaalam sa lahat na si Huang Feng ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Siyempre, sa ganitong paraan, tiyak na babayaran sila ni Huang Feng ng isang bagay. Si Elder Li ang huling umalis. Bago siya umalis, nag-alinlangan siya sandali at sinabi kay Elder Su, Elder Su, hindi ko alam kung ano ang pamantayan ng pamilya Su sa pagpili ng manugang, ngunit masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na si Huang Feng talaga ang pinakaangkop. Salamat sa iyong paalala, Elder Li, nagpapasalamat na sabi ni Elder Su. Pagkatapos noon, umalis na rin si Elder Li. Nawala sa pag-iisip si Elder Su. Dad, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng panganay na. Tiyuhin ni Suyamo. Dad, sa tingin ko tama si Elder Li. At saka, andito na lahat ang ibang big shots. Bagamat sinabi nila na hahayaan nila tayong magdesisyon, hindi ba sila magseselo sa atin kung hindi natin sasalungat sa gusto nila? Sabi ng ama ni Suyamo. Masaya ka, gusto pa rin ng anak mo si Huang Feng, sabi ng pangalawang tiyuhin ni Suyamo. Kabanata 1473. Hindi ba ako nag-iisip para sa kapakanan ng Su family? Galit na tiningnan ng ama ni Suyamo ang kanyang pangalawang kapatid at sinabing, naririto ang malalaking shot na iyon para suportahan si Huang Feng ng sabay-sabay. Sa tingin mo ba ito ay isang biro? Sa tingin mo ba nandito sila para masaya? Bago ito, hindi pa sila pumunta para ipagdiwang ang kaarawan ng alinman sa mga grand families. Nandito sila ngayon para sa isang layunin lamang, na mag-propose ng kasal para kay Huang Feng. Sa ganitong mga sitwasyon, kung tatanggi ang Su family, ano sa palagay mo ang iisipin nila? Sa tingin mo kaya ba ng Su family ang galit ng mga big shot na iyon ngayon? Panipi, dahil sa sinabi ng ama ni Suyamo, natahimik ang tatlo pa. Paanong hindi nila naiintindihan ang loika na ito? Ang mga big shot na iyon ay biglang lumitaw sa piging na ito. Obviously, hindi sila nandito para magsaya. Bawat isa sa kanila ay maraming bagay na dapat gawin sa pamamahala ng bansa. Bakit nila aaksayahin ang kanilang oras sa isang bagay na walang katuturan? Dahil doon, makikita na pinahahalagahan ng mga malalaking shot na iyon ang bagay na ito. Handa silang isantabi ang kanilang mahahalagang bagay para matulungan si Huang Feng. Ipinakita nito na si Huang Feng ay napakahalaga sa kanila. Kung ang Su family ay talagang hindi nagbigay ng mukha sa mga malalaking shot na iyon, marahil ay wala silang sasabihin sa labas. Gayunpaman, tiyak na mahihirapan ang Su family sa hinaharap. At saka, isipin mo, with those big shots, words, maglalakas loob ba ang ibang pamilya na mag-propose ng kasal? Hindi ba sila natatakot na maging susunod na Zhou family? Hindi ba tayo natatakot sa kanila? Patuloy ng ama ni Suyamo. Nagtaas ng ulo ang iilan sa kanila. Gaya ng inaasahan, nag-aalinlangan ang mga tao sa kanilang paligid. Halatang hindi na sila excited gaya ng dati. Hindi naman bobo ang mga taong iyon. Hindi sila nang ahas na sakta ng mga malalaking shot na iyon para kay Suyamo, at hindi rin nila ito gustong gawin. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Tama si third brother. Mula sa sandaling dumating ang malalaking shot na iyon, wala nang babalikan. Kahit na hindi nagustuhan ni Suyamo si Huang Feng noon, maaari lang nating ipakasal si Suyamo sa kanya, sabi ng lolo ni Suyamo pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang lolo ni Suyamo ay hindi katandaan. Paanong hindi niya maintindihan ang loika na naiintindihan ng ama ni Suyamo? Ayaw lang niyang yumuko kay Huang Feng.
Sino ang humiling kay Huang Feng na salakayin ang Su family at huwag silang igalang? Gayunpaman, gaano man sila ayaw, wala nang ibang paraan ngayon maliban kung talagang gusto nilang sundan ang mga yapak ng pamilya Zhou. Bukod dito, kahit na gusto nilang pakasalan si Su Yamo sa ibang pamilya, walang maglalakas loob na tanggapin siya. Walang ibang pagpipilian si Su Yamo kundi ang pakasalan si Huang Feng. Forget it, forget it. It's settled. Ikan-away ng lolo ni Su Yamo ang kanyang kamay at sinabi. Walang sinabi ang tatlong magkakapatid. Alam din nila na walang ibang paraan para masolusyonan ang usaping ito. Ubo, ubo. Ilang beses umubo si Old Master Su. Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat, sinabi niya na may hindi natural na ekspresyon, isinaalang-alang lang namin ang mungkahi ng hepe. Pakiramdam namin ay talagang isang mahusay na kandidato si Huang Feng. Siya ay bata pa at may pangako. Bukod dito, mayroon siyang malalim na relasyon sa ating Su Yamo. Siya nga ang pinakaangkop na kandidato. Medyo hindi natural ang pakiramdam ni Old Master Su nang sabihin niya iyon. Pagkatapos ng lahat, pinabulaanan niya si Huang Feng. Sa huli, agad siyang sumang-ayon kay Huang Feng. Isa itong sampal sa sarili niyang mukha. Gayunpaman, bagamat mahalaga ang kanyang mukha, mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya. Sa pagitan ng dalawa, alam ni Old Master Su kung alin ang pipiliin. Higit pa rito, maliban sa katotohanan na siya ay nawala ang ilang mukha sa bagay na ito ay talagang hindi isang masamang ideya. Hindi lamang nito mabibigyang daan sina Huang Feng at Su Yamo na magkaroon ng isang masayang pagtatapos, magagamit din nila ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang relasyon sa ilang malalaking kuha sa itaas nila. Higit pa rito, dahil kay Huang Feng, ang Su family ay maaaring makakuha ng mas malaking suporta. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpili ng ibang pamilya. Sa pag-iisip nito, mas gamaan ang pakiramdam ni Old Master Su. Samantala, ang mga taong naruroon ay hindi nagulat sa desisyon ni Old Master Su. Ang desisyong ito ay nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Kung tutuusin, sinabi na ng Big Shots. Hanggat hindi nasira ang utak ni Old Master Su, alam niya kung ano ang gagawin. Bagamat matanda na si Old Master Su, halatang hindi nasira ang kanyang utak. Natural, hindi siya gagawa ng iba pang mga desisyon. Paano na? Natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo, tama ba? Sa kabilang panig, ang number 1 chief ay may pagmamalaking sinabi kay Huang Feng. Salamat. Pasasalamat na sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang lineup na ito ay talagang malaki. Sa harap ng ganoong lineup, wala akong maisip na sinumang maglakas loob na tumanggi. Taos-puso ang pasasalamat ni Huang Feng. Bagamat pipigilan niya si Su Yamo na magpakasal sa ibang tao kahit na wala itong malalaking shots, tiyak na mahuhulog siya sa Su family. Maaari na lang siyang umalis kasama si Su Yamo at walang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, tiyak na hindi magiging masaya si Su Yamo sa kanyang puso. Ang hitsura ng mga malalaking shot na ito ay maaaring ituring na tumutulong sa kanya na malutas ang problemang ito. Pinahintulutan din itong malutas ang usaping ito sa mas mabuting paraan. Kahit na ang Su family ay maaaring hindi kinakailangang magustuhan siya sa kanilang mga puso, maaari lamang nilang tanggapin siya. Sa pagkakataong ito, ginawa na namin ang lahat para sa iyong bagay. Nakangiting sabi ni Elder Lei. Nandito siya para kumuha ng credit. Alam ko. Tumango si Huang Feng. Tunay ngang nasiyahan siya sa mga kinikilos nila sa pagkakataong ito. Sa pinakamaraming bagay, maaari lang niyang ilabas ang ilan sa mga bagay na inilabas ni Huang Feng. Halika, Yamo, ipapakilala kita. Hinayla ni Huang Feng si Su Yamo at isa-isang ipinakilala. Sa oras na ito, medyo nahihilo pa ang ulo ni Su Yamo. Nang makita niya ang malalaking kuha na ito ngayon lang at gustong irekomenda ang nakababatang henerasyon, nawalan lang ng pag-asa si Su Yamo. Sa kanyang opinyon, dahil ang mga malalaking shot na ito ay nagsalita na, ang bagay na ito ay hindi maiiwasan. Tapos na ang relasyon niya kay Huang Feng. Bagamat maaari rin siyang umalis kasama si Huang Feng, ang Su family ay makakasakit sa malalaking shot na ito. Sa oras na iyon, nakikinita na sila ay susunod sa yapak ng Zhou family. Napakasakit nito kay Su Yamo. Ayaw niyang masira ang pamilya niya dahil sa kanya. Iyon ay magpapadama sa kanya ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Ang hindi niya inaasahan ay ang nakababatang henerasyon na inirekomenda ng mga big shot na ito ay talagang si Huang Feng. Nang marinig ni Suyamo ang pangalan ni Huang Feng mula sa numero 1 opisyal, naramdaman lamang ni Suyamo ang hindi katotohanan. Naghinala siya na mali ang kanyang narinig dahil hindi pa niya narinig na may relasyon si Huang Feng sa mga big shot na ito. Bakit makakatulong ang malalaking shot na ito kay Huang Feng? Gayunpaman, kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari, malinaw na ito ay isang magandang bagay para sa kanya at kay Huang Feng. Sa big shots na ito, ang usapin sa pagitan nila ni Huang Feng ay maituturing na maayos na. Kabanata 1474. At ang pag-unlad ng bagay ay hindi sa inaasahan ni Suyamo. Oo naman, pagkatapos magsalita ng ilang malalaking putok, nagbago ang isip ng kanyang lolo. Bagamat tila nag-aatubili pa rin siya, malinaw naman, kahit ayaw niya, wala siyang mababago. Sa makatuwid, si Suyamo ay nasa sabik pa rin sa oras na ito. Sa una, naisip niya na ang usapin sa pagitan nila ni Huang Feng ay tiyak na magiging napakahirap. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagresolba nito. Lampas talaga sa inaasahan niya. Siyempre, naiintindihan din niya na ang lahat ng ito ay may malaking kinalaman sa ilang malalaking shot sa harap niya. Kung hindi sana madaling magbago ang isip ng kanyang lolo. Salamat, lolo. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Huang Feng, formal ding nakilala ni Suyamo ang ilang malalaking kuha. Pagkatapos noon, taos-puso siyang nagpasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa amin. Ito ang ipinangako namin noon kay Huang Feng. Tinupad lang namin ang aming pangako, sabi ng unang hepe. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Huang Feng. Halatang pinaalalahanan niya si Huang Feng na tinupad nila ang kanilang pangako, kaya kailangan din niyang tuparin ang kanyang pangako. Siyempre, hindi nakalimutan ni Huang Feng ang kanyang pangako sa iilan sa kanila. Kahit na totoo ang sinabi ni Xi Mengzhao, kahit hindi niya ginawa ang pangakong iyon, may ibibigay siya sa bansa. Eto na, kumita na siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Huang Feng ang ilang kababaihan sa ilang malalaking shot. Ang ilang malalaking shot na ito ay nag-imbestiga kay Huang Feng, kaya natural, alam nila na ang ilang magagandang babae na nakatayo sa tabi ni Huang Feng sa oras na ito ay pawang kanyang mga babae. Narinig na rin nila noon ang kagandahan ng mga babaeng ito, pero ngayong nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata, medyo nabigla pa rin sila. Napabuntong hininga din sila sa kanilang mga puso. Si Huang Feng ay talagang may kakayahan. Siyempre, ang swerte niya talaga sa mga babae. Gayunpaman, ito ay isa ring magandang bagay para sa ilang malalaking kuha. Kung mas maraming gapos si Huang Feng sa bansa, mas maliit ang posibilidad na ipagkanulo niya ang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit sila pumayag na tulungan si Huang Feng noon. Ngayon, makikita na si Huang Feng ay nagmamalasakit sa kanyang mga babae. Ito ay mas mahusay para sa ilang malalaking shot. Dahil nandoon si Huang Feng, masayang nakikipagkwentuhan ang ilang big shot sa ilang babae. Siyempre, nakatuon pa rin sila kay Huang Feng. Huang Feng, narinig ko na ang iyong unang kotse ay lumabas sa linya ng produksyon. Tanong ng unang pinuno. Well, hindi masama. Hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Kilalang kilala siya ng ilang malalaking shot na ito, kaya tiyak na alam nila ang sitwasyon sa Qing Province. Kaya naman, walang kakaiba sa kanilang pagkaalam ng balitang ito. Kumusta ang resulta ng pagsusulit? Ito ay napakabuti, sabi ni Huang Feng, at hindi siya tanga. Naturally, alam niya ang layunin ng ilang malalaking shot na ito, kaya sinabi niya, mga pinuno, hindi ko maisisiwalat sa inyo ang teknolohiya ng makina ng sasakyan sa ngayon, ngunit mabibigyan ko kayo ng mga materyales sa pagsasaliksik sa makina ng fighter jet. Ipinapangako ko na ang material sa pananaliksik na ito ay mas advanced kaysa sa mga dayuhan. Talaga, maraming mga pinuno ang labis na natuwa. Kahit na sila ay masyadong mausisa at interesado sa teknolohiya ng makina ng kotse, malinaw na mas interesado sila sa teknolohiya ng makina ng sasakyang panghimpapawid. Ang bansa ay ilang dekada sa likod ng mga mauunlad na bansa sa lugar na ito, kaya sila ay sabik na mapabuti sa lugar na ito. Noong una, hindi nila akalain na malalampasan nila ang antas ng mga dayuhang bansa sa maikling panahon. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat ng dalawa. Inaasahan lang nila na pagkatapos na bigyan sila ni Huang Feng ng tulong teknikal,
maaari nilang paikliin ang agwat sa mga dayuhang bansa at makabili ng ilang oras para sa lokal na pananaliksik sa lugar na ito. Ngunit ngayon, sinabi ni Huang Feng na ang teknolohiyang ibinigay niya ay talagang malalampasan ang mga pamantayan ng mga banyagang bansa. Ito ay natural na nagparamdam sa kanila ng labis na pagkagulat. Ito ay medyo wala sa kanilang inaasahan. Siyempre, totoo. Ipapadala ko ang impormasyon bukas. Maaari mong ayusin para sa mga tao na pag-aralan ito, sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay natural na hindi nagbibiro sa ilang taong ito. Noong una, gusto niyang kumuha ng teknolohiya na katulad ng sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang mga magagandang bagay ay inilabas ng paunti-unti upang magkaroon ng mas mahusay na epekto. Gayunpaman, ang mga aksyon ng ilang malalaking shot ngayon ay nagpabago sa isip ni Huang Feng. Magkasama silang dumating sa pamilyang Su ngayon, na lampas din sa inaasahan ni Huang Feng. Binigyan nila siya ng sobrang mukha. Si Huang Feng ay isa ring taong marunong magpasalamat. Ang ilang malalaking shot na ito ay nakatulong ng husto sa kanya. Siyempre, kailangan niyang kumuha ng mas magandang kapalit. Mahusay iyon. Babalik ako mamaya at magtitipon ng mga tao upang simulan ang pananaliksik anumang oras. Maghihintay ako sa pagdating ng iyong impormasyon, sabi ng unang hepe. Oo, tumango si Huang Feng, pagkatapos ay sinabi, bukod dito, ibibigay ko rin sa iyo ang pinakabagong data ng pananaliksik sa radar. Makakatulong ito sa mga sundalo na matuklasan ang lokasyon ng kaaway ng mas maaga sa panahon ng labanan. Ang mga teknolohiyang militar na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para kay Huang Feng. Sa karamihan, sila ay gagamitin ng mga alipin sa Afrika. Gayunpaman, ang infrastruktura doon ay masyadong atresado. Ang mga materyales na ito ay hindi kailangan sa ngayon. Mas mainam na direktang gamitin ang mga natapos na produkto. Huang Feng, salamat. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, maraming pinuno ang team time na nagpasalamat kay Huang Feng. Kung ang dalawang teknolohiyang kinuha ni Huang Feng ay hindi pinalaki, ito ay lubos na makatutulong sa pagtatayo ng pambansang depensa ng buong bansa. Siyempre, nagpapasalamat sila sa kontribusyon ni Huang Feng. Ngunit nang mag-isip sila tungkol dito, naramdaman nilang hindi sapat ang naitulong nila kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, pumunta lang sila dito para magsabi ng ilang salita, ngunit may inilabas na solid si Huang Feng. Pakiramdam nila ay sinamantala nila siya. Gayunpaman, malinaw na hindi nila alam na kahit na ang mga bagay na ito ay mahalaga, sila ay walang halaga kumpara kay Suyamo. Para kay Huang Feng, malinaw na mas mahalaga ang usapin ni Suyamo. Bagamat ngayon ang kaarawan ni Old Man Su, halatang hindi si Old Man Su ang pinagtutuunan ng pansin ng eksena dahil sa pagdating ng ilang malalaking kuha na ito. Hindi nagalit si Old Man Su tungkol dito. Sa halip, ipinagmamalaki niya. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong mga tao sa kabisera na maaaring mag-imbito ng ilang malalaking shot sa parehong oras. Ang mga mata ng iba pang mga bisita ay halos nasa ilang malalaking kuha. Gusto nilang lumapit at magsabi ng ilang salita. Ngunit nang makita nilang tila may pinag-uusapan ng ilang malalaking putok, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na lumapit at buluhin sila. Sa ganitong paraan, may inggit lang sila kay Huang Feng. Kasabay nito, hinuhulaan din nila ang tiyak na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Maging ang ama ni Tan Ying, na may kaunting pangunawa kay Huang Feng noon, ay masyadong interesado kay Huang Feng sa oras na ito. Kung tutuusin, ang ilang mga malalaking shot ay may maraming mga bagay na dapat gawin, kaya pagkatapos ng ilang sandali, umalis sila. Lahat ng naruroon ay nagpadala ng ilang malalaking putok sa pinto bago bumalik. Nang malapit nang umalis ang ilang malalaking putok, bigla nilang sinabi sa pangalawang tiyuhin ni Suyamo na maging handa sa mas malaking hamon. Natural, naunawaan ng lahat ng naruroon ang ibig nilang sabihin. Ang pangalawang tiyuhin ni Suyamo ay mapopromote. Kabanata 1475. Ang ilang malalaking putok ay dumating at umalis ng mabilis, ngunit ang epekto ay hindi gaanong maliit. Nalipat din ang atensyon ng lahat dahil sa pagdating nitong iilang tao. Walang alinlangan na ang Su family ang may pinakamalaking pakinabang sa pagkakataong ito. Bagamat pinaghihinalaan din si Elder Su na sinampal ang sarili niyang mukha, nakakuha sila ng tunay na mga benepisyo. Maraming tao ang nakarinig ng mga salitang sinabi ng ilang big shot sa pangalawang tiyo ni Suyamo bago sila umalis,
at naunawaan din nila ang kahulugan ng mga salitang iyon. Malinaw, ang pangalawang uncle ni Suyamo ay mapopromote sa pagkakataong ito, at halos tapos na ang deal. Ito ay nagpasaya sa pangalawang tiyo ni Suyamo. Sa una, ang kanyang pag-asa na ma-promote sa oras na ito ay hindi masyadong mataas, at mayroon lamang isang posibilidad sa aspetong ito. Ngayon, sa mga salita ng malalaking pagbaril, ang kanyang bagay ay matatag, at hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Paanong hindi ito makapagpapasaya sa kanya? Bagamat kadalasan ay hindi niya madaling ipakita ang kanyang saya at galit sa kanyang mukha. Sa oras na ito, halatang wala siyang gaanong kakayahang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Ang ngiti sa mukha ng pangalawang uncle ni Suyamo ay makikita ng isang hanggal, at binati rin siya ng mga tao sa paligid. Ito ay talagang isang bagay upang maging masaya tungkol sa. Gayunpaman, karamihan sa mga tao, kabilang ang pangalawang uncle ni Suyamo, ay naunawaan na si Huang Feng ay gumaganap pa rin ng malaking papel sa kanyang promosyon sa pagkakataong ito. Kung ang Su family ay tinanggihan ang panukala ng ilang malalaking shot noon, kung gayon ang usapin ng pangalawang uncle ni Suyamo ay tiyak na mabibigo sa pagkakataong ito. Malinaw na may magandang relasyon si Huang Feng sa ilang malalaking kuha. Ngayong naging manugang na si Huang Feng ng Su family, ang ilang malalaking shot ay dapat ding magbigay ng mukha kay Huang Feng, kaya sila ay naging partial sa panig ng second uncle ni Suyamo sa second uncle ni Suyamo. Kaugnay nito, naiintindihan din ng pangalawang tiyo ni Suyamo, kaya pagkatapos ng ilang malalaking putok na natitira, naglakad siya sa gilid ni Huang Feng at nagpahayag ng pasasalamat sa kanya. Ang kanyang tono ay higit na masigasig kaysa dati. Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Sa katunayan, naunawaan ng lahat na ang pinakamalaking pakinabang ng Su family ngayon ay hindi ang promosyon ng pangalawang uncle ni Suyamo, kundi si Huang Feng, ang manugang. Ang relasyon ni Huang Feng sa ilang malalaking shot ay halatang hindi karaniwan. Sa pamamagitan ni Huang Feng bilang manugang ng Su family, ang Su family ay makokonekta sa ilang malalaking shot dahil dito, at ang mga benepisyong makukuha nila sa hinaharap ay hindi magiging maliit. Maraming tao na may matangkad na mga mata sa eksena. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang malalaking shot na natitira, ang pinakasikat na tao sa eksena ay si Huang Feng. Ang mga tao mula sa iba pang mga pamilya, mas matanda man sila kay Huang Feng o halos kaedad ni Huang Feng, lahat ay pumunta sa tabi ni Huang Feng para makipag-chat sa kanya at maging pamilyar sa kanya. Para naman sa mga gustong habulin noon sina Suyamo at Xi Mengzhao, anuman ang nasa isip nila, lahat sila ay humingi ng tawad kay Huang Feng sa oras na ito. Siyempre, marami sa kanila ang pinilit ng kanilang mga magulang. Naging masigla ang panig ni Huang Feng, at ninakaw pa ang limelight ng Su family. Gayunpaman, walang sinabi ang matanda. Sa pangyayaring ngayon, si Huang Feng ay manugang na ngayon ng Su family. Lahat ay isang pamilya na ngayon, kaya siyempre, hindi maganda para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Sa kabilang banda, ang ama ni Tan Ying, ang ama ni Xi Mengzhao, at ang ama ni Tang Mazo ay nag-uusap pa rin. Hindi nila hinanap si Huang Feng, ngunit ang paksa ng talakayan ay si Huang Feng pa rin. Ang tatlo sa kanila, kabilang ang ama ni Tan Ying, ay labis na nakikiusyoso sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Hindi nila alam kung saan niya nakuha ang napakaraming mukha. Gayunpaman, dahil sa relasyon ng kanilang anak na babae kay Huang Feng, hindi na nila kinailangang magkusa na lumapit. Kung may gusto silang malaman, maaari nilang tanungin ang kanilang anak na babae. Bukod sa storage box, walang itinago si Tan Ying at ang dalawa pa sa kanilang ama. Ang tatlong ama ay natural na nabigla sa mga nagawa ni Huang Feng. Kasabay nito, naunawaan din nila kung bakit ang malalaking putok na iyon ay nagbigay ng mukha kay Huang Feng. Si Huang Feng ang may kapital, at sa kapital na iyon, tiyak na hindi magiging masama ang pag-unlad ni Huang Feng sa hinaharap. Hanggang sa matapos ang piging, walang kulang sa mga tao sa paligid ni Huang Feng. Pamilyar siya sa maraming tao sa Imperial Capital. Gayunpaman, walang intensyon si Huang Feng na makipagkaibigan sa mga taong ito. Alam din niyang ayaw talagang makipagkaibigan sa kanya ng mga taong ito. Gusto lang nilang bigyan ng mukha ang mga malalaking shot sa Imperial Capital. Pagkaalis ng mga bisita, naiwan si Huang Feng. Ang sala ay puno ng mga tao mula sa pamilya Su. Gayunpaman, saglit, medyo mapurol at awkward ang kapaligiran.
Xiao Feng, pagod ka na ba? Sobra-sobra na talaga ang mga iyon. Pinapalibutan ka pa rin nila. Wala ka man lang oras para kumain. Biglang sinabi ng pangalawang tiyahin ni Su Yamo kay Huang Feng, puno ng sigla ang kanyang mukha. Hindi siya tanga. Natural, alam niyang may kinalaman kay Huang Feng ang promosyon ng kanyang asawa. Bukod dito, kung gusto ng kanyang asawa na ma-promote sa hinaharap, maaaring kailanganin niya ang tulong ni Huang Feng. Sa makatuwid, natural na gusto niyang bumuo ng isang magandang relasyon kay Huang Feng upang makabawi sa nakaraang puot. Tama, bakit ba ang daming gustong sabihin ng mga yon? Hindi ba nila pwedeng hayaang kumain at magpahinga ang mga tao? Sabi din ng unang tiyahin ni Su Yamo. Ang tiyuhin ni Su Yamo ay medyo napahiya, ngunit ang tiyahin ni Su Yamo ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay malinaw na isang may kakayahang tao na may malakas na background. Kung ang kanyang asawa ay maaaring bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya, siya ay maaaring makakuha ng isang promosyon bago siya magretiro. Kahit na hindi siya makakuha ng promosyon, aalagaan siya ni Huang Feng sa hinaharap. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanilang anak. Thank you for your concern, tita. Pagod ako at hindi nagugutom, sabi ni Huang Feng. Hindi niya sinasadya na magdagdag ng insulto sa pinsala. Kung hayagang mahulog siya sa mga taong ito, si Su Yamo, na nasa gitna, ay nasa pinakamahirap na posisyon. Sa makatuwid, ayaw ni Huang Feng na tuluyang mahulog sa kanila. Sa karamihan, hindi siya masyadong makikipag-ugnayan sa kanila sa hinaharap. Nang makitang hindi sila kinukutsa o kinukutsa ni Huang Feng, ang mga tao ng pamilyang Su ay naaliw. Hindi sila nagkusa na makipag-usap kay Huang Feng noon dahil natatakot sila na kutsain sila ni Huang Feng pagkatapos niyang magkaroon ng backer. Ito ay magiging lubhang nakakahiya. Hilingin sa kusina na maghanda ng isang bagay para kay Xiao. Xiao Feng, sabi ni Old Master Su. Sabi ni Old Master Su. Bilang padre de pamilya, alam niya ang gagawin. Kahit medyo nakakahiya, kailangan niyang gawin. Xiao Feng, naayos na ang usapin ninyo ni Sumo. Humanap tayo ng oras para makilala ang mga magulang mo. Magpapakasal muna tayo. Kapag handa ka ng magpapakasal tayo, sabi ng ina ni Su Yamo. Sa oras na ito, walang maghihikayat kay Su Yamo na magpakasal. Gayunpaman, tiyak na kailangan muna nilang magpakasal. Pagkatapos, talagang magaan ang loob ng mga tao sa pamilyang Su. Malinaw na si Huang Feng ay isang taong may walang katapusang potensyal, ayaw nila siyang pakawalan. Tita, bago tayo magpakasal, may sasabihin ako, sabi ni Huang Feng sa ina ni Su Yamo. Ano ba yan? Sige, sabi ng ina ni Su Yamo. Bukod kay Yamo, may iba akong babae, mahinang sabi ni Huang Feng. Kabanata 1476. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, bumulalas ang lahat sa Su family. Malinaw, ang mga salita ni Huang Feng ay lampas sa kanilang inaasahan. Noong una, naisip nila na may hihilingin si Huang Feng. Hindi nila inaasahan na magiging ganito. Hindi ka nagkamali ng narinig. May iba akong babae, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay putulin sila, sabi ni Elder Su sa malalim na boses. We can let bygones be bygones. However, after you marry Yamo, you have to cut off all contact with those women. Sa katunayan, ang mga tao sa mga pamilyang tulad nila ay naglalaro bago sila ikasal. Gayunpaman, karaniwan nilang pinuputol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga babaeng iyon pagkatapos nilang ikasal. Siyempre, may mga exception. Ang ilang mga kasal ay isinaayos kung saan ang parehong partido ay mas makapangyarihan. Bukod dito, walang damdamin sa pagitan ng dalawang partido. Ibang kwento iyon. Gayunpaman, nasa Su family sila ngayon. Ayaw ng Su family na mapakinabangan ang kanilang mga anak. Kahit na hindi nila iniisip kung matutuwa ba si Su Yamo o hindi, ganoon din. Imposible yon. Umiling si Huang Feng at sinabi. Bakit? Galit na sabi ni Elder Su. Naramdaman pa niya na ginagamit ni Huang Feng ang kanyang koneksyon sa mga nakatataas para ipahiya ang Su family. Ang nararamdaman ko para sa kanila ay kapareho ng nararamdaman ko para kay Yamo. Hindi ko kayang isuko ang sinuman sa kanila, sabi ni Huang Feng. Tatay, sa totoo lang, alam ko ang tungkol dito. Sabi ni Su Yamo, na kanina pa tahimik.
Silly girl, alam mo ang tungkol dito at gusto mo pa siyang makasama. Tanong ng ina ni Suyamo. Oo, gusto ko siya. Ayokong iwan siya sa buhay na ito. Sabi ni Suyamo. As for the fact na may iba siyang babae, I have always know about it. Nung una, hindi ko matanggap. However, I thought it through later. Wala namang masama kung kakaunti pa ang kasama ko. At saka, we are living together now and we get along well. Ikaw, bakit ka ganyan? Ang ina ni Suyamo ay tila nakilala ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Medyo nabigla siya. Basta mahal ko siya at mahal niya ako, okay na. Sabi ni Suyamo. Napakatanga mong bata ka. Sabi ng ina ni Suyamo. Tiningnan niya si Huang Feng na may masamang mga mata na ibang-iba sa dati. Bukod dito, maaaring hindi mo alam, ngunit ang mga babae ni Huang Feng ay hindi simple. Kung talagang pinagkukumpara natin ang mga background, hindi talaga ako ang kanilang kalaban. Nakangiting sabi ni Suyamo. Sinabi ng ina ni Suyamo, anong biro? Miyembro ka ng pamilyang Su. Paano ka magiging mas masama kaysa sa ibang babae? Huwag na nating pag-usapan ang iba. Ang isa sa kanila ay anak ni Secretary Tan, sabi ni Suyamo. Secretary Tan. Sinong Secretary Tan? Panipi. Mayroon pa ring Secretary Tan sa kabisera, sabi ni Suyamo. Paano ito posible? Ang mga miyembro ng Su family ay napasigaw muli sa gulat. Totoo naman. Mahinahong sinabi ni Suyamo, bukod dito, alam na ni Secretary Tan ang aking pag-iral, ngunit pumayag pa rin siyang hayaan sina Huang Feng at Sister Tanying na makipag-date. Sabihin mo sa akin, ano ang karapatan ko? Anong karapatan ng ating Su family para tutulan ang bagay na ito? Nang si Huang Feng ay nakikipag-usap sa mga bisita, si Tanying at ang iba pang dalawang tao ay nakipag-chat kay Suyamo ng mahabang panahon. Alam din ni Suyamo noong panahong yun kung paano nakilala ni Huang Feng ang mga nakatataas. Kasabay nito, alam din niya na ang pamilya ni Tanying ay pumayag na sa relasyon ni Tanying at Huang Feng. At saka, pumayag sila nang malaman nila ang pagkakaroon niya. Dahil doon, sinabi ni Suyamo ang pagkakakilanlan ni Tanying nang harapin ang mga pagdududa ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, mas mataas ang status ni Tanying kaysa kay Suyamo. Paano ito posible? Bakit papayag si Secretary Tan sa bagay na ito? Ito ay katawa-tawa, sabi ni Old Master Su. Noong una, nang malaman niyang dumating si Huang Feng kasama si Secretary Tan, medyo nalito siya tungkol sa relasyon ni Huang Feng at Secretary Tan. Hindi niya alam na hanggang ngayon ay may ganoon pala silang relasyon. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong katawa-tawa sa mga mata ni Old Master Su. Hindi niya ito matanggap sa ngayon. Kabanata 1477. Walang nakakatawa tungkol dito. Iyan ang katotohanan, sabi ni Huang Feng. Siyempre, alam niya na pumayag ang ama ni Tanying na i-date siya ni Tanying nang malaman niya ang tungkol sa pag-iral ni Suyamo. Ito ay higit sa lahat dahil sa pagpupumilit ni Tanying at sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Kung hindi, imposible para sa numero 1 opisyal sa Beijing na payagan ang kanyang nag-iisang anak na babae na makipag-date sa isang taong mayroon ng kasintahan. Gayunpaman, natural na hindi alam ng pamilyang Su ang tungkol sa kadahilanang ito. Nahirapan pa ring tanggapin ni Old Master Su at ng iba pang pamilya Su. Anong uri ng pamilya ang pamilya Tan? Ito ay isang pamilya na kahit ang pamilyang Su ay kailangang tingnan. Sa huli, pumayag talaga si Secretary Tan na i-date ang kanyang anak na babae kay Huang Feng. Bukod dito, nasa ilalim ng kondisyon na alam niya ang tungkol sa pag-iral ni Suyamo. Ito ay isang napakabaliw na bagay. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Huang Feng at Suyamo, halatang hindi sila nagsisinungaling. Ito ang katotohanan, bagaman mahirap pa ring tanggapin. Gusto mo pumayag tayo na magkaroon ka ng ibang babae? Sumimangot si Old Master Su at tumingin kay Huang Feng. Oo, tumanggo si Huang Feng, hindi ako susuko kay Yamo, at hindi rin ako susuko sa kanila. Sila. Tumpak na nakuha ni Old Master Su ang mga pangunahing salita sa bibig ni Huang Feng. So, maliban sa anak ni Secretary Tan, mayroon ka pang ibang babae. Oo, saglit na nag-alinlangan si Huang Feng at sinabi. Malalaman ito ng pamilyang Su maaga o huli, kaya walang saysay na itago ito. Huang Feng, hindi ko talaga masabi. Akala ko medyo honest ka noon, pero hindi ko inaasahan na magiging playboy ka.
Galit na sabi ng ama ni Suyamo. Dati, nang makita ng ama ni Suyamo na gusto ng kanyang anak si Huang Feng, at gusto din ni Huang Feng ang kanyang anak, lubos siyang pabor sa kasal na ito. Gayunpaman, dahil sa pagsalungat ng matanda at ng iba pa, hindi siya kumibo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katayuan sa pamilyang Su ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, sa paglaon, ang paglitaw ng ilang malalaking kuha na iyon ay nagpabago sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at ng kanyang anak na babae. Tuwang-tuwa siya tungkol dito at nadama niya na sa wakas ay makakahanap na ng sariling kaligayahan ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng, na mukhang napakatapat, ay magiging pabago-bago. Ang pagkakaroon ng sariling anak na babae ay hindi sapat, mayroon siyang ibang mga babae. Bukod dito, mayroong higit sa isa. Paanong hindi magagalit ang ama ni Suyamo? Ang mga salita ng ama ni Suyamo ay nagpahiya kay Huang Feng. Naiintindihan niya ang damdamin ng ama ni Suyamo. Kung siya ang nasa kalagayan niya, tiyak na malungkot din siya. Kung tutuusin, mas malala pa ang ugali niya kaysa sa ama. Tito, pasensya na po, sabi ni Huang Feng. Don't say sorry to me. You are not sorry to me, but to my daughter. Galit na sabi ng ama ni Suyamo. Tatay, matagal ko nang alam ang tungkol dito, at nakapagdesisyon na ako. Huwag sisihin si Huang Feng. Handa akong gawin ito, sabi ni Suyamo. Anak, bakit ang tanga mo? Sabi ng ama ni Suyamo. I am willing to marry Huang Feng. It is much better than marry a person I don't like. Sinabi ni Suyamo, bukod dito, ang ibang mga kapatid na babae ay napakabuting tao. Mayroon ding Mazo at Mengjiao, na kilala mo. Ano, babae niya silang dalawa. Muling nagulat ang mga tao ng pamilya Su. Natural na kilala ng mga tao ng pamilya Su sina Mazo at Exi Mengjiao. Ang pamilyang Tang at ang pamilyang Exi ay malalaking pamilya din sa kabisera, at sila ay bahagyang mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Su. Ang dalawang babae ay pinaburan din ng mga Diyos. Hindi inaasahan ng mga tao ng pamilyang Su na sila ay magiging mga babae ni Huang Feng. Bukod dito, tila alam din nila na may ibang babae si Huang Feng, kaya pinili nilang manatili kay Huang Feng. Oo, tumango si Suyamo. Payag ba ang pamilya Tang at ang pamilya Exi? Tanong ni Old Master Su. Kung walang aksidente, sa tingin ko ay papayag sila. Ilang big shot din ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Kung mapag-uusapan nila ako at si Huang Feng ngayon, tiyak na pupunta sila sa pamilya Tang at sa pamilya Exi. Bagamat ang pamilya Tang at ang pamilya Exi ay bahagyang mas makapangyarihan kaysa sa aming pamilya, sa palagay ko ay hindi nila ito kayang tutulan, sabi ni Suyamo. Oo, ang mga salita ni Suyamo ay biglang napagtanto ng mga tao ng pamilyang Su na ang usapin sa pagitan ni Suyamo at Huang Feng ay hindi lamang bagay ng pamilyang Su. Ilang big shot ang nagsalita. Bukod dito, si Old Master Su ay sumang-ayon din sa usapin sa pagitan nina Huang Feng at Suyamo sa harap ng ilang malalaking pagbaril sa piging. Kung bigla na lang nila itong tinutulan, hindi ba't isa itong sampal sa mukha ng mga big shot na iyon? Bukod dito, ang bagay na ito ay nakita ng napakaraming tao sa pinangyarihan. Saan ilalagay ng mga big shot na iyon ang kanilang mga mukha? Naunawaan din ng pamilyang Su na nakauunawa dito na walang ibang paraan para harapin ang bagay na ito. Nagkasundo na sila sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Suyamo. Walang pagkakataon na tutulan ito. This matter is settled. In short, this is your own choice. Sana hindi ka magsisi in the future, sabi ni Old Master Su sa kanyang apo. Siyempre, kahit na pinagsisihan ito ni Suyamo, walang masabi ang pamilyang Su. Hindi nila kayang masaktan ng mga big shot na iyon para sa kaligayahan ni Suyamo. Tumango si Suyamo. Tiningnan din ni Huang Feng si Suyamo ng mariin. Alam niyang itinaya ni Suyamo ang buong buhay niya sa kanya. Hindi niya siya mabitawan. Pagkatapos noon, umalis si Suyamo kasama si Huang Feng. Hindi nila iniwan ang pamilya Su, ngunit nagpunta sa silid ni Suyamo. Ang isang dahilan ay si Huang Feng ay nagpahinga ng kaunti. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay labis na interesado sa silid ni Suyamo. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan. Dad, hindi mo naman kailangang maging pessimistic, sabi ng pangalawang tiyuhin ni Suyamo. Sa mga oras na ito, wala nang saman ng loob sa mukha niya.
Sa kabaligtaran, may bakas ng ngiti na hindi maitago. Pag-isipan mo, si Yamo ay babae ni Huang Feng. Si Meng Zhao at Ma Zhou ay mga babae rin ni Huang Feng. Maging ang anak ni Secretary Tan ay babae ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, magkakadugtong ang pamilya Su, pamilya Exi, pamilya Tang, at pamilya Tan. Magkapareho ang pagkakakilanlan ng lahat at tiyak na magiging mas malapit sa hinaharap. Isa rin itong disguised marriage. Oo, tatay, sinabi rin ng tiyuhin ni Su Yamo, ang aming mga pamilya ay konektado dahil kay Huang Feng. Ito ay aktwal na katulad ng isang alyansa sa pag-aasawa. Sa katunayan, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa isang alyansa sa pag-aasawa. Sa hinaharap, hanggat si Huang Feng ay nasa gitna, ang epekto ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa isang alyansa sa pag-aasawa. Kung tutuusin, si Huang Feng ay mayroon pa ring ilang malalaking shot sa likod niya. Lahat ay kailangang bigyan siya ng mukha. Nang marinig ito ni Old Master Su, nagliwanag ang kanyang mga mata. Talagang ganoon. Maraming babae si Huang Feng. Bagamat hindi ito maganda, hindi karaniwan ang mga pagkakakilanlan ng mga babaeng ito. Sa gitna ni Huang Feng, tiyak na magiging mas malapit ang mga pamilya. Hindi ito gaanong naiiba sa naisip niya noon. Maaaring may mas magandang epekto kung ginamit niya si Su Yamo bilang alyansa sa kasal. Kabanata 1478. Matapos maunawaan ito, mas bumuti ang pakiramdam ng lolo ni Su Yamo at muling lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, ang kaligayahan ng isang nakababatang henerasyon ay malinaw na hindi kasing halaga ng muling pagkabuhay ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit inayos niya na magkaroon ng alyansa sa kasal ang nakababatang henerasyon ng pamilya at naghiwalay pa nga sina Huang Feng at Su Yamo. Gayunpaman, pagkatapos malaman na si Huang Feng ay maaaring magdala ng mga benepisyo sa pamilya, ang kanyang mga iniisip ay malinaw na iba. Isa pa, mas nahirapan siyang tumutol dahil sa mga mukha ng ilang big shot. O tama, ano ang relasyon ni Huang Feng at ng ilang malalaking kuha? Bakit ang mga taong iyon ay pumunta sa aming bahay partikular para sa kanyang mga personal na bagay? Naguguluhang tanong ni Elder Su. Marahil ito rin ang tanong sa isipan ng maraming tao. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao sa pamilyang Su ang sitwasyon. Nang marinig nila ang tanong ni Elder Su, napailing sila ng walang laman. Napatingin ang lahat sa mga magulang ni Su Yamo. Baka may alam sila, huwag mo kaming tignan ng ganyan. Wala rin kaming masyadong alam tungkol kay Huang Feng. Sinabi ng ina ni Su Yamo, noon, isang beses ko lang nakita ang batang iyon sa Qing Province at nagkaroon ako ng magandang impresyon sa kanya. Hindi ko alam ang partikular na sitwasyon niya. Noong una, akala ko ay walang kinalaman si Yamo sa kanya, kaya hindi ako nag-imbestiga. Ang ina ni Su Yamo ay nagsasabi ng totoo. Bagamat mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng dati, hindi niya akalain na matutugunan ni Huang Feng ang kanyang mga kinakailangan. Sa makatuwid, hindi niya sineseryoso ang usapin ni Huang Feng at hindi siya nagsagawa ng anumang pagsisikap upang mag-imbestiga. May oras mamaya, maaari mong tanungin si Yamo. Dapat niyang malaman ng maraming bagay, sabi ng lolo ni Su Yamo. Malinaw, ngayong si Huang Feng ay manugang na ng pamilyang Su, tiyak na kailangan nilang malaman ang tungkol kay Huang Feng. Ang ilang mga bagay ay hindi magandang itanong ng direkta kay Huang Feng, kaya maaari lamang nilang tanungin si Su Yamo. Sa kabilang banda, dinala ni Su Yamo si Huang Feng sa kanyang silid. Eto na, si Su Yamo ay hindi nanatili sa silid na ito ng mahabang panahon. Pagkatapos niyang pumasok sa paaralan, bihira siyang bumalik sa kabisera. Pagkatapos ng graduation, hindi na siya bumalik kahit isang beses. Gayunpaman, ang silid na ito ay kung saan siya nakatira noong siya ay bata pa, kaya hindi ito pamilyar sa kanya. Halika at maupo. Hinawakan ni Su Yamo ang kamay ni Huang Feng at sinabi. Si Su Yamo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Bagamat may ilang mga paikot-ikot, ang usapin sa pagitan nila ni Huang Feng ay nalutas sa wakas. Malaki na rin ang ipinagbago ng ugali ng kanyang pamilya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghihiwalay kay Huang Feng sa hinaharap. Dahil bata pa siya, alam na ni Su Yamo na isang araw sa hinaharap, sa ilalim ng kaayusan ng kanyang pamilya, magpapakasal siya sa isang taong hindi niya gusto. Hindi yun isang bagay na handa niyang tanggapin. At dahil sa sense of crisis na ito kaya siya nag-aral ng seryoso.
Pagkatapos ng graduation, nagsumikap siyang humiwalay sa kontrol ng kanyang pamilya. Gayunpaman, alam niya na kahit na sila ni Xi Mengjiao ay tumakbo ng buong lakas sa Changzhou Group at mukhang maganda, hindi iyon sapat. Sa karamihan, ito ay magugulat sa kanyang pamilya, ngunit hindi nito mababago ang kanilang isip. Sa oras na ito, nakilala niya si Huang Feng na nagpatibok ng kanyang puso. Binago siya ng hitsura ni Huang Feng. Hindi na niya kailangang tiisin ng mag-isa. Tinulungan siya ni Huang Feng na buhatin ito. Palagi siyang naniniwala na sa tulong ni Huang Feng, sa wakas ay makakawalan na siya sa kontrol ng kanyang pamilya. At hindi siya binaygo ni Huang Feng. Hindi man ito nagtagal, napakabilis ng kanyang pag-unlad. Hanggat mayroon pa siyang kaunting oras, matutugunan niya ang mga kinakailangan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa oras na ito, nagkaroon ng aksidente. Ang kanyang pamilya ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal at hindi handang bigyan siya at si Huang Feng ng napakaraming oras. Sa oras na iyon, nakaramdam si Su Yamo ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Naniwala siya kay Huang Feng, ngunit naunawaan din niya na kailangan ni Huang Feng ng oras, at ang kulang sa kanila ngayon ay oras. Gayunpaman, tulad ng pakiramdam niya ay wala ng pag-asa, ang sitwasyon ay biglang bumuti para sa mas mahusay. Talagang nakuha ni Huang Feng ang ilan sa mga nakatataas upang tulungan siyang malutas ang problemang ito ng sabay-sabay. Sa mga mata ni Su Yamo, ito ay napaka hindi kapanipaniwala. Sa oras na iyon, blanko ang kanyang isip. At naunawaan din ni Su Yamo na sa hitsura ng ilang taong iyon, ang pamilya Su ay hindi nang ahas na magpahayag ng pagtutol, maliban kung ayaw nilang manatili sa China. Sa oras na iyon, naunawaan ni Su Yamo na ang usapin sa pagitan nila ni Huang Feng ay naayos na, at hindi na magkakaroon ng mga aksidente. Bagamat nagkaroon ng maliit na aksidente mamaya nang sabihin ni Huang Feng na may iba pang babae, hindi nag-alala si Su Yamo sa oras na iyon. Alam niya na ang mga tao sa kanyang pamilya ay nahirapang tanggapin saglit. Gayunpaman, handa man silang tanggapin ito o hindi, hindi magbabago ang bagay na ito. Sa harap ng napakaraming tao, sumang-ayon sila sa rekomendasyon ng ilang malalaking shot. Maaari ba nilang balikan ang kanilang mga salita? Sa makatuwid, ang bagay na ngayon ay tila halos tapos na, ngunit sa katunayan, walang anumang panganib. Napaka-relax ni Su Yamo. Ito ang kwarto mo. Tiningnan ni Huang Feng ang layout ng silid. Makikita na ang layout ng kwartong ito ay puno ng atmosphere ng isang babae. This is the place where I lived from childhood to high school. After college, hindi na ako nakatira dito. Sabi ni Su Yamo na medyo namumula ang mukha. Sa katunayan, ang layout ng kanyang silid ay puno ng estilo ng isang babae. Ibang-iba ito sa ugali niya ngayon. Ito ay napakabuti. Tiningnan ni Huang Feng ang kulay rosas na layout ng silid at tumango ng may pagpapahalaga. Napakahirap isipin na magkakaroon ng ganoong oras si Su Yamo. Kadalasan, ibinibigay ni Su Yamo sa mga tao ang pakiramdam na napakalma niya. Sa mga babae, kahit na hindi siya ang pinakamatanda, siya ang pinakatahimik na tao maliban kay Bai Xiaoro. Upang ilihis ang atensyon ni Huang Feng, si Su Yamo ang nagkusa na magsalita tungkol sa isa pang paksa. Nga pala, this time pumunta ka ng Beijing, may balak ka bang pumunta sa bahay ni na Mengjiao at Ma Zhou? Sa orihinal, si Huang Feng ay pumunta sa Beijing pangunahin upang dumalo sa birthday party ni Old Master Su. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang bagay ay medyo masyadong malaki. Bukod dito, dapat na malaman ngayon ng mga pamilya ni Xi Mengjiao at Tang Ma Zhou na si Huang Feng ay manugang ng pamilyang Su. Sa oras na ito, magkakaroon ng ilang mga problema kung pumunta man siya o hindi. Medyo nag-alinlangan din si Huang Feng. Sa orihinal, hindi niya planong pumunta sa Xi family at Tang family sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, marami siyang babae. Ang mga bagay na ito ay kailangang gawin ng isa-isa. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa bagay na ito sa pagkakataong ito. Dumating din sa piging ng pamilya ni Su Yamo sina Xi Mengjiao at ang mga ama ni Tang Ma Zhou. Dapat malaman nila ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, biglang nakaramdam ng pressure si Huang Feng, na orihinal na nagplanong harapin sila isa-isa. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, sabi ni Huang Feng. Sa tingin ko dapat kang pumunta. Anyway, dapat malaman ng dalawang pamilyang ito ang sitwasyon mo ngayon.
Mas mabuting pumunta ng maaga kaysa huli, sabi ni Suyamo. Kabanata 1479. Sige, pero kailangan ko pang pag-usapan ang bagay na ito kina Mengjiao at Mazo. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi, siyempre, umaasa rin siya na mareresolba ang usapin dito sa lalong madaling panahon para maibsan ang pag-aalala ng mga babae. Gayunpaman, tiyak na kailangang hingi ni Huang Feng ang opinyon ni Si Mengjiao at Tang Mazo sa bagay na ito. Kung hindi pa handa silang dalawa na harapin ang pamilya, hindi maaaring pumunta si Huang Feng sa kanila ng padalos-dalos. Hindi nagtagal si Huang Feng sa silid ni Suyamo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos malutas ang usapin dito, babalik sila sa Qing Province, at magkakaroon ng maraming oras para magkita sila. O tama, ililipat ko ang mga share ng pamilyang Su na binili ko sa stock market kay Yumo. Sa hinaharap, hindi ako maglulunsad ng anumang pag-alit na pagkuha sa kumpanya ng pamilyang Su, sabi ni Huang Feng sa mga miyembro ng pamilyang Su pagkatapos niyang umalis. Bago ngayon, kinukulit ni Huang Feng ang mga bahagi ng pamilya Su sa stock market at patuloy na binibili ang mga ito. Ngayong nalutas na ang usapin sa pamilyang Su, hindi na itinuloy ni Huang Feng. Gayunpaman, tiyak na hindi ibabalik ni Huang Feng ang mga share na nabili na niya sa pamilya Su. Hindi siya gaanong mapagbigay, kaya magandang solusyon ang pagbibigay sa kanila kay Yumo. May gustong sabihin si Old Master Su, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na kinukulit ni Huang Feng ang mga bahagi ng pamilyang Su. Gayunpaman, ibinigay ni Huang Feng ang lahat ng shares na dati niyang binili kay Huang Feng, na naging dahilan upang bahagyang kumunot ang noo ni Old Master Su. Ang bawat miyembro ng pamilyang Su ay magkakaroon ng ilang bahagi ng mga bahagi ng pamilyang Su sa hinaharap, ngunit tiyak na kakaunti ang ikakasal. Ngayon, biglang ibinigay ni Huang Feng ang lahat ng shares na dati niyang binili kay Yumo, na halatang wala sa interes ng pamilyang Su. Gayunpaman, ang mga bahaging iyon ay binili mismo ni Huang Feng, kaya siya mismo ang may karapatang harapin ang mga ito. Sa makatuwid, kahit na hindi nasisiyahan si Old Master Su, wala siyang masabi. Sa oras na ito, ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Su ay naiinggit na nakatingin kay Suyamo. Ang mga share na ibinigay ni Huang Feng kay Suyamo ay nagkakahalaga ng maraming pera, na isang bagay na wala sila, ngunit nakuha ito ni Suyamo nang wala sa oras. Paanong hindi sila may inggit? Gayunpaman, walang silbi ang pagiging inggit. Pagkatapos ng lahat, ang mga bahaging iyon ay kay Huang Feng. Maaaring ibigay sila ni Huang Feng sa sinumang gusto niya, at wala silang karapatang tumutol. Huang Feng, ako, gustong tumanggi ni Suyamo. Huwag kang tumanggi, ito ang regalo ko sa iyo, sabi ni Huang Feng. Nakikita ni Huang Feng na si Suyamo at ang kanyang mga magulang ay walang mataas na katayuan sa pamilyang Su dahil sa kanilang mga posisyon. Sa makatuwid, ibinigay ni Huang Feng kay Suyamo ang mga bahagi na ibinigay ni Huang Feng sa kanya ngayon, upang magkaroon siya ng mas mataas na katayuan sa pamilyang Su. Siyempre, gusto rin ni Huang Feng na tulungan ang kanyang magiging biyenan. Bagamat pinagalitan siya ng kanyang biyenan ngayon, ito ay para sa ikabubuti ni Yumo. Eto na, mas maalalahanin siya ng mga magulang ni Yumo. Ngayon na ang big shot ay maaaring i-promote si Suyamo na maging kanyang pangalawang tiyuhin, hindi dapat maging malaking problema na i-promote din ang kanyang biyenan. Okay, tumango si Suyamo at tinanggap ang kabaitan ni Huang Feng. Sa kanyang opinyon, ang mga bahaging iyon ay nasa kanyang mga kamay, o sa mga kamay ni Huang Feng, walang gaanong pagkakaiba. Anyway, magkampihan silang dalawa. Pagkaalis ni Huang Feng, tinawagan ng pamilyang Su si Suyamo at tinanong siya tungkol kay Huang Feng. At sinabi ni Suyamo, tulad ni Tang Mazo at ng iba pa, ang lahat tungkol kay Huang Feng maliban sa storage box. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng mas malinaw na pangunawa ang pamilya Su tungkol kay Huang Feng. At habang mas marami silang nalalaman tungkol kay Huang Feng, mas nabigla sila, lalo na ang mga magulang ni Suyamo, na may paunang pag-unawa kay Huang Feng noon. Lalo silang nabigla, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking pag-unlad si Huang Feng sa napakaikling panahon. Ito ay mas mabilis kaysa sa naisip nila. Sa oras na ito, naiintindihan din ng lahat kung bakit sinabi ni Suyamo noon na kung bibigyan ng mas maraming oras si Huang Feng, tiyak na hindi siya magiging mas masahol pa sa mga mayayamang pamilyang iyon.
Ito ay talagang dahil si Huang Feng ay umuunlad ng napakabilis. At pagkatapos malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng, nagpa siya din ng pamilya Su na panatilihin ang magandang relasyon kay Huang Feng. Si Huang Feng ay kasintahan ni Su Yamo. Sa ganitong paraan, biglang tumaas ang katayuan ni Su Yamo sa pamilyang Su. Bilang karagdagan sa mga share na ibinigay ni Huang Feng kay Su Yamo noon, ngayon ang karapatan ni Su Yamo na magsalita sa pamilya Su ay hindi na katulad ng dati. Sa kabilang banda, pagkabalik ni Huang Feng sa hotel, tinawagan niya sina Xi Mengzhou at Tang Mazo para itanong kung kailan ang pinakamagandang oras para bisitahin ang kanilang bahay. Pareho nilang hindi inaasahan na si Huang Feng ay biglang magpapasya na bisitahin ang kanilang bahay. Wala ito sa dati nilang plano. Gayunpaman, tuwang-tuwa rin ang dalawang babae. Kung tutuusin, mas maaga nilang naaayos ang mga usapin sa kanilang pamilya, mas mababa ang pressure na nararamdaman nila sa kanilang mga puso. Sinabi rin ng dalawang babae kay Huang Feng na handa na sila at hinihintay na lamang nilang dumating si Huang Feng. Makikita na umaasa pa rin sila na bibisita si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Matapos ibaba ang telepono, si Huang Feng ay palihim ding sinisi ang sarili. Pabaya siya kanina. Nakarating na siya sa kabisera, ngunit hindi niya planong bisitahin ang pamilya Tang at ang pamilya Xi noon. Ito ay talagang mali. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para isipin ito ngayon. Kinabukasan, ibinigay ni Huang Feng ang impormasyong inihanda niya tungkol sa makina ng sasakyang panghimpapawid at radar kay Elderly at sa iba pa. Isang chief ay hindi nagsinungaling kay Huang Feng kahapon. Talagang nakalap sila ng maraming talento sa mga kaugnay na larangan. Sa sandaling may hatid ang impormasyon ni Huang Feng, nagsimulang pag-aralan ito ng mga taong iyon. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala sa impormasyon. Sa katunayan, kahit na ang teknolohiya na naaayon sa impormasyon ay advanced sa ibang mga bansa sa mundo, hindi ito ang pinakamahusay sa tindahan ng storage box. Tiyak na hindi kukunin ni Huang Feng ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang mga magagandang bagay ay kailangang ilabas ng paunti-unti. Bukod dito, ang teknolohiya na kinuha ngayon ay napaka-advanced na para sa mga bansa sa Earth. Gaano man ka-advanced ang teknolohiya, hindi ito gaanong magagamit. Natakot pa si Huang Feng na baka hindi ito magawa ng mga inhinyero sa Earth kahit na mayroon silang impormasyon. Pagkatapos ng lahat, ang may katuturang pagsuporta sa teknolohiya at kagamitan ay hindi maaaring makasabay, ang lahat ay walang kabuluhan. Sa orihinal, inimbitahan din ng isang chief at ng iba pa si Huang Feng na manatili at mag-aral ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, ang impormasyon ay ibinigay ni Huang Feng. Dapat ay nagsaliksik siya sa mga bagay na ito. Gayunpaman, tumanggi si Huang Feng. Alam ni Huang Feng ang kanyang sariling mga kakayahan. Ito ay mas angkop para sa mga siyentipiko sa ilalim niya. Kung siya lang, kalimutan mo na. Hindi iginiit ng isang chief at ng iba pa ang pagtanggi ni Huang Feng. Sa kanilang palagay, hindi nagkukulang ang bansa sa matatalinong siyentipiko. Hanggat mayroon silang impormasyon, maaari nilang pag-aralan ito mismo. Pagkaalis ni Huang Feng, naghanda siya ng ilang bagay at dumiretso sa pamilya Xi. Napag-usapan ito kina Xi Mengzhou at Tang Mazo kagabi. Ngayon ay pupunta siya sa pamilya Xi, at bukas ay pupunta siya sa pamilya Tang. Kapag naayos na ang mga usapin dito, sabay silang babalik sa Qing Province. Huang Feng, nandito ka. Tulad ni Tan Ying, nang dumating si Huang Feng sa labas ng bahay ng pamilya Xi, hinihintay din ni Xi Mengzhou si Huang Feng. Makikitang maganda ang mood niya. Sa sandaling lumitaw si Huang Feng, lumaktaw siya patungo kay Huang Feng. Pagkatapos, direktang hinawakan niya ang braso ni Huang Feng at pumasok. Dahil magkakaroon siya ng showdown sa kanyang pamilya ngayon, hindi na kailangang itago ito ni Xi Mengzhou. Well, nandito ba ang pamilya mo? Tanong ni Huang Feng. Originally, lalabas ang tatay ko, pero sinabi ko sa kanya na pupunta ka ngayon, kaya nanatili siya, sabi ni Xi Mengzhou. Tsaka kakabalik lang ng pangalawang tito ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki ang impluensya ko. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa kanyang nakaraang karanasan sa pamilya Su at sa pamilyang Tan, hindi naramdaman ni Huang Feng ang matinding pressure na dumarating sa pamilya Xi ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay ay nagiging perpekto. Tama na,
Ngumiti din si Exi Mengjiao at sinabing, mukhang interesado sa iyo ang tatay ko, kaya nang mabalitaan niyang darating ka ngayon, nanatili siya sa bahay at ipinagpaliban ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Tumango si Huang Feng. Dapat malaman ng ama ni Exi Mengjiao ang nangyari sa pamilya Su kahapon. Ngayon, pumunta siya sa bahay ng pamilya Exi. Dapat din niyang bigyan ng mukha ang mga big shot na iyon at manatili dahil curious siya kay Huang Feng. Kasabay nito, malamang na gusto niyang malaman ang layunin ng pagbisita ni Huang Feng ngayon. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay dahil sa ama ni Tan Ying. Nahulaan pa ng ama ni Exi Mengjiao ang layunin ng pagbisita ni Huang Feng ngayon. Hindi ito katulad ng naisip ni Huang Feng. Hindi alam ng kabilang partido ang layunin ng kanyang pagbisita. Gayunpaman, ang ama ni Exi Mengjiao ay malinaw na hindi ganap na natukoy ang kanyang mga iniisip. Gusto niyang tanggihan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay mayroon ng Su Yamo at Tan Ying. Ayaw niyang magpakasal muli ang kanyang anak. Hindi ito magiging maganda sa mukha niya. Gayunpaman, ang ama ni Exi Mengjiao ay hindi pa rin makapagdesisyon dahil si Huang Feng ay may malapit na kaugnayan sa mga big shot sa itaas. Bukod dito, si Huang Feng ay talagang isang binata na may walang limitasyong kinabukasan. Ang gayong tao ay lubhang kaakit-akit sa bawat tao sa isang mayamang pamilya. Sa makatuwid, sinadya niyang manatili ngayon upang makita kung ano ang sasabihin ni Huang Feng bago gumawa ng desisyon. Pagkatapos pumasok ni Huang Feng sa bahay ng pamilya Exi, nalaman niyang marami ng tao ang nakaupo doon sa bulwagan ng pamilya Exi. Ito ay katulad ng panahon sa pamilya Su. Gayunpaman, ang kapaligiran ay mas maganda kaysa sa pamilyang Su, at walang gaanong galit sa kanya. Tatay, nanay, pangalawang tiyo, nandito si Huang Feng. Pagkapasok ni Exi Mengjiao, sinabi niya sa mga tao sa bulwagan. Narito si Huang Feng. Halika at maupo, sabi ng ama ni Exi Mengjiao. Sabi ng ama ni Exi Mengjiao. Hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Nagkaroon sila ng simpleng chat kahapon, ngunit kalaunan, si Huang Feng ay napapaligiran ng ibang mga tao, kaya ang ama ni Exi Mengjiao ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makausap si Huang Feng. Ikaw ba si Huang Feng? Ang taong tinawag ni Exi Mengjiao na pangalawang uncle ay tumingin kay Huang Feng nang may pagtataka. Kilala mo ba si Secretary Tan ng Qing Province? Kabanata 1480, Secretary Tan. Kilala mo siya? Si Huang Feng ay medyo nalilito. Hindi niya alam kung bakit binanggit ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao si Secretary Tan sa oras na ito. Ikaw ba talaga? Biglang naging masaya ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao. Tumayo siya at naglakad patungo kay Huang Feng. Tuwang-tuwang tanong niya, binigyan mo ba si Secretary Tan ng super seeds dati? Hindi alam ng pamilya Exi kung bakit biglang naging excited ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao. Karaniwan, sila ni Huang Feng ay nagkikita sa unang pagkakataon. Kahit na hindi niya sinasadyang pahirapan ang mga bagay para kay Huang Feng, hindi siya dapat masyadong excited. Super seeds. May ganyan. Binigyan ko si Secretary Tan ng ilang super seeds, at hiniling sa kanya na ibigay ito sa mga pinuno ng mga probinsya malapit sa disyerto, sabi ni Huang Feng. Tama na yan. Mahigpit na hinawakan ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao ang kamay ni Huang Feng at kinakabahang nagtanong, mayroon ka pa bang super seeds? Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, maaaring si Secretary Tan ang nagbigay ng super seeds na iyon sa iyo. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa super seeds. Bukod dito, nalaman nila ito sa pamamagitan ni Secretary Tan. Ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao ay tila nag-aalala tungkol sa super seeds. Mukhang marami rin siyang alam tungkol sa mga ito. Ibig sabihin noon pa lang ay alam na niya ang tungkol sa super seeds. Sa makatuwid, hinala ni Huang Feng na ang taong tinutukoy ni Secretary Tan ay ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao. Tama na, sinabi ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao, binigyan nga ako ni Secretary Tan dati. Sila ang super seed na binanggit mo. Gayunpaman, talagang karapat-dapat sila sa salitang super. Oo naman, medyo nalito ang pamilya Exi. Hindi nila alam kung ano ang super seeds, na pinag-uusapan ng pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao at Huang Feng. Bakit parang ang pangalawang tiyuhin ni Exi Mengjiao ang nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanila?
Nang humiling si Secretary Tan sa isang tao na ibigay sa akin ang mga binhing iyon at sinabihan akong bigyang pansin ang mga ito, medyo nalilito pa rin ako. Sabi ng pangalawang uncle ni Exi Mengjao, dahil sinabi iyon ni Secretary Tan, dapat may dahilan ito, kaya inayos ko ang mga tao na magtanim ng mga binhing iyon. At saka, hiniling ko sa mga tao na bantayan sila sa lahat ng oras. Ang resulta ay talagang wala sa aking inaasahan. Pangalawa tiyo, ano ang nangyari sa mga buto? Magical ba ito? Tanong ni Exi Mengjao. Nang makita kung gaano pinahahalagahan ng kanyang pangalawang tiyuhin ang mga binhing iyon, naisip niya na ang mga binhing iyon ay malamang na gumanap ng napakahusay. Iniisip ang tungkol sa storage box ni Huang Feng, tila may naintindihan si Exi Mengjao. Ito ay talagang napaka-magical. Lumiwanag ang mga mata ng pangalawang uncle ni Exi Mengjao habang sinabi niya, mayroon akong mga tao na nagtanim ng mga binhing iyon sa disyerto. Ayon kay Secretary Tan, pinanood ko lang sila at hindi ko sila inalagaan ng mabuti. Sa huli, ang mga binhing iyon ay matigas ang ulo na nakaligtas sa disyerto. Bukod dito, ang bilis ng paglaki ay napakabilis. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga binhing iyon ay tumangkad na. Bukod dito, nalaman din ng ating mga kababayan na pagkatapos lumaki ang mga binhing iyon, maaari nilang dahan-daang mapabuti ang lupang natiwangwang na at gawing normal na lupa. Ito ay isang napaka-mahiwagang halaman. Hindi pa natin ito nakita. Panipi, sa pagtingin sa bahagyang nasa sabik na mukha ng pangalawang uncle ni Exi Mengjao, medyo naintindihan ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang bilis ng paglaki ng mga butong iyon ay bahagyang lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, alam ni Huang Feng ang epekto ng mga butong iyon pagkatapos nilang lumaki. Ang mga halaman na iyon ay may kakayahang sugpuin ang desertification. Bukod dito, maaari rin nilang ibahin ang anyo ng lupain na naging desyerto. Ito ay talagang maituturing na isang mahiwagang sandata para sa lugar ng desyerto. Ang pangalawang uncle ni Exi Mengjao ay dapat na isang pinuno malapit sa lugar ng desyerto. Kaya naman, matapos makita ang mahiwagang epekto ng super seed, hindi katakataka na siya ay nasa sabik. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Imperial Capital para personal na iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas. Gamit ang mga binhing iyon, hindi na magkakaroon ng mga sandstorm sa Imperial Capital sa hinaharap. Magiging mas maganda ang hangin. Hanggat sumang-ayon ang mga nakatataas, pupunta ako sa Qing Province at personal na tatalakayin ang usapin ng pakikipagtulungan sa may-ari ng super seed na ito. Gayunpaman, di ko rin inaasahan na narito ang may-ari ni Hu. Sabi ng second uncle ni Exi Mengjao. Kaya ganyan. Sa wakas ay naunawaan ng mga tao mula sa pamilya Exi kung bakit biglang dumating sa Imperial Capital ang pangalawang uncle ni Exi Mengjao. Bukod dito, pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, siya ay nasa sabik pa rin. Naunawaan din ng mga tao mula sa pamilyang Exi na kung ang mga binhing iyon ay talagang napakamahiko at matagumpay na nasugpo ang desyerto ng lupain, ito ay magiging isang napakahalagang tagumpay sa politika para sa pangalawang uncle ni Exi Mengjao. Ito ay ganap na posible para sa kanya na gamitin ang pampulitikang tagumpay na ito upang maisulong. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ng desertification ay napakaseryoso ngayon. Kung sino man ang makakapangasiwa nito ng maayos ay makakakuha ng malaking kontribusyon. Ang mga taong mula sa Exi family na nakakaunawa ay tumingin kay Huang Feng. Malinaw, si Huang Feng ay gumanap ng isang napakahalagang papel sa bagay na ito. Siya ang may-ari ng mga binhing iyon. Kung ang pangalawang uncle ni Exi Mengjao ay makakamit ang pampulitikang tagumpay na ito o hindi nakasalalay kay Huang Feng. Sa pag-iisip nito, binago ng mga tao mula sa Exi family ang kanilang opinyon kay Huang Feng. Maging ang ama ni Exi Mengjao, na handang tanungin si Huang Feng, ay medyo nag-alinlangan sa oras na ito. Bagamat ang usapin ng super seed ay tila bagay ng pangalawang uncle ni Exi Mengjao, ito ay isang malaking bagay pa rin ng pamilya Exi. Hindi niya maaaring isaalang-alang ang aspetong ito. Ahem, maupo muna tayo. Sabi ng ama ni Exi Mengjao. Oo, maupo ka muna. Medyo nahihiyang sabi ng second uncle ni Exi Mengjao. Medyo nasasabik siya nang makita niya si Huang Feng ngayon, kaya patuloy niyang hinayla si Huang Feng. Hanggang ngayon, hindi pa nakakaupo si Huang Feng.
Hindi masisisi ang pangalawang uncle ni Xi Mengzhou sa pagiging excited. Ang kanyang posisyon ay hindi masyadong maganda sa simula. Napakahirap para sa kanya na ma-promote. Ito ay malinaw na isang mahusay na pagkakataon. Hanggat mayroon siyang mga nagawa sa pamamahala ng decertification, tiyak na ma-promote siya. Bukod dito, matagal na siyang namamahala sa decertification. Natural, alam niya kung gaano kalaki ang pinsalang na idulot ng decertification sa mga nakapaligid na magsasaka at sa kapaligiran. Nag-iisip siya kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ngayon, sa wakas ay nakakita na siya ng pag-asa. Paanong hindi siya magiging masaya? Sa makatuwid, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, tila siya ay medyo nawala. Umupo si Huang Feng pagkatapos ay tumingin sa pangalawang uncle ni Xi Mengzhou at sinabing, marami pa akong super seeds. Second uncle, kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Maging ito ay ang relasyon sa pagitan ni Huang Feng at Xi Mengzhou o simpleng pamamahala sa kapaligiran, hindi papansinin ni Huang Feng ang bagay na ito. Kung hindi siya nagkusa na kunin ang mga super seeds na iyon. Ngayong napatunayang mabisa nga ang mga binhing iyon, napakasaya rin ni Huang Feng.